Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makikinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa pagtitipon ng simbahan, ituring mo siyang hintel o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po. Welcome sa lahat sa ating programa. Pagninilay natin dito sa mga salita ng Diyos. Ang PESMA, pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Sa ating pong munting tahanan, ang Our Humble Home, ang PESMA Plus, dito sa Facebook at sa YouTube. And as usual, maganda po ang ating programa. Kung i-open po natin, buksan muna natin ito ng pagninilay ng ating mahal na Santo Papa. So basahin po natin ang pagnilay ni Pope Francis. Words of the Holy Father. Today's passage speaks about fraternal correction and invites us to reflect on twofold dimension of Christian existence. Community, which demands safeguarding communion, that is the unity of the Church, and personal, which obliges attention and respect for every individual conscience.
To correct a brother who has made a mistake, Jesus suggests the pedagogy of rehabilitation. And Jesus' pedagogy is always a pedagogy of rehabilitation. He always tries to rehabilitate, to save. And this pedagogy of rehabilitation is articulated in 3 passages. In the first place, he says, "Tell him his fault between you and him alone." That is, do not air his sin in public. It is about going to your brother with discretion, not to judge him, but to help him realize what he has done. How many times have we had this experience? Someone comes and tells us, "But listen, you were mistaken about this. You should change a little in this regard." Perhaps in the beginning we get angry, but then we say, "Thank you," because it is a gesture of brotherhood, of communion, of help, of rehabilitation. It is not easy to put this teaching of Jesus into practice for various reasons. There is the fear that the brother or sister may react badly. At times, you may lack sufficient confidence with him or with her, and other reasons. But every time we have done this, we have felt it was precisely the way of the Lord. Ito po ay binasa ng ating mahal na Papa sa kanyang Angelos noong September 6, 2020. At sa pagkakataong ito, ating isunod na basahin ang nilay na ipinadala ng ating kapatid dito ni Pesma Florencia Camus Valdez. Basahin po natin. Tinanggap ni Ezekiel ang misyon ng isang propeta. Tawagin ang mga tao sa pagbabagong loob sa pagtalikod sa isang buhay ng kasamaan. Binubuod ni Pablo ang batas para sa mga Romano na nagsasabi na ang batas ay natutupad sa pag-ibig. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay nag-alok ng payo tungkol sa pagpapagaling ng mga paglabag sa komunidad na tinitiyak sa kanyang mga tapat ang kanyang patuloy na presensya. Pagnilayan po natin, nung bata pa ako, ang pinakamasamang pangalan na matawag sa iyo ay Tattletale. Sa sandaling na brand ka sa pangalan na iyon, mahirap humanap ng sinumang mapaglalaruan. Ang mga propeta ay madalas na may parehong problema dahil sinabi nila sa mga tao na ang mga katotohanan na ayaw nilang marinig. Sila kasama ang kanilang mga mensahe ay madalas na tinanggihan. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tattletales at mga propeta. Sinusubukan ng tattletales na ipasok ang iba sa gulo. Sinisikap ng mga propeta na ilayo ang mga tao sa gulo sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na bumaling sa Panginoon. Ang mga propeta ay buong pagmamahal na nagsasalita ng katotohanan na inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso. Si Jesus ay nagbibigay ng katulad na gawain sa simbahan. Hinihiling niya sa mga pinuno at miyembro nito na sabihin ang katotohanan na may pag-ibig sa lahat na nakakasalamuhan nila. Malumanay na tumatawag sa mga tao na bumaling sa Panginoon na nagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Diyos, sana'y lagi kong sabihin ang iyong katotohanan sa pag-ibig. Kumilos po tayo, mag-ingat sa linggong ito upang sukatin ng mabuti ang iyong mga salita bago magsalita. Yan po ang ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Valdez. Thank you, Pesma Florence, sa iyong napakagandang nilay.
Okay, ang susunod po natin na babasahin ay ang pagninilay na ipinadala ng ating kasamahan din dito, si Pesma Hena Galensten. Basahin po natin ang pagninilay ni Pesma Hena. Mabuting balita ayon kay San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 20. Pagninilay. Ang Mateo 18 ay tinaguri ang mga diskurso sa komunidad. Ang mga tagapakinig ni San Mateo ay ang mga Hudyong Kristiyano upang iparating niya sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng pakikipagsundo. Kaya nga tinuturing ni Jesus tayong lahat bilang mga kaibigan at tayo'y magkakapatid sa isa't isa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang isang turo ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kapatiran. At ito ay popular na tinatawag sa wikang Ingles na fraternal correction. Ang pagtatama natin sa kamalian ng kapwa natin ay isang personal na pag-uusap upang sila ay disiplinahin at ituwid sa kanilang maling pamamaraan sa buhay. Kaya ito ang dapat nating bigyan pansin tuwing mayroon tayong kilalang mga taong gumagawa ng kamalian kahit personal ito. O kaya iniiwasang madulot ang kanilang kamalian sa kahihiyaan. Ngunit alam natin na may mga pagkakataong hindi makikinig ang iilang tao na tanggapin ang kanilang pagkakamali. Kaya dito na pumapasok ang papel ng mga saksi bilang suporta sa pagtutuwid ng isang taong masuwayin. Ngunit kapag hindi pa rin ito kumikibo, dito na dapat sabihin sa simbahan upang ang mga obispo at pari natin ang magpapaalala tungkol sa pagtatalikod sa hindi maayos na pamumuhay. Pero pansinin sa dulo na kapag patuloy na magmamatigas ang tao na ayaw magbago, kailangan na raw itong itrato bilang isang hintel o nangungulekta ng buwis. Mula sa ating ebanghelyo, marahil ang tingin ng iilan na ang fraternal correction ay pagsusuko na lang kung ayaw pa rin magbago ng tao. Subalit ang tunay na Kristiyanong paraan sa pagtutuwid ay pagiging mahinahon at mapagtiyaga sa pag-aakay ng sumuway na kapwa tungo sa mabuting landas. Ang pagtatrato ni Jesus sa mga nangongolekta ng buwis at mga hintel ay isang bukas na pakikipagtagpo sa kanila sa pagdadala niya ng mensahe ng kaligtasan ng Diyos na bukas para sa lahat. Kaya nga tayong lahat ay isang komunidad na dapat magkakaisa at mag-uunlad sa kapayapaan. Tulad ng sinabi ng Panginoon na nasaan man nagtitipon ang 2 o 3 o higit, diyan sa kanyang pangalan, naroroon siya dahil sa ating pag-ibig sa isa't isa. Kaya ang turo sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na ang pag-ibig ay siyang katuparan ng 10 utos. At ito ang nais ipahiwatig ni Moises at ng mga propeta noon pa na siyang ipinahayag at pinaalala muli ng Panginoon Hesus. Nawa sa ating buhay bilang mga Kristiyano at pagkakilanlan sa pag-ibig, tayo ay magkaisa, makipagsundo at maging mapayapa upang dumaloy pa ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Kung tayo ay nagkakamali, maging mapagkumbaba tayo sa pagtanggap tungo sa pagbabago. At tuwi namang ang kapwa natin ay nagkakamali, gawin natin ng may pag-ibig na ituwid ang pagkakamali nila upang tayong lahat ay mabuhay ng marapat
sa mata ng ating Panginoon. Yan po ang pagninilay na ipinadala ni Pesma Hena. Thank you, Pesma Hena, sa napakaganda mong nilay. At ang susunod naman natin na babasahin ay nanggaling kay Brother Eduardo. Thank you, brother, sa iyong pagpapadala ng nilay. Ito po ang nilay ni Brother Eduardo. Basahin na natin. Mapagpalang araw po sa lahat, lalo na sa mga bumubuo ng PESMA Channel. Salamat sa pagpaunlak sa amin ng pagkakataon makapagbigay at makapagbahagi ng isang mahalagang pagninilay mula sa ating magandang balita para maibahagi natin doon sa mga kapatid na Kristiyano at pati na rin sa iba pa nating mga kapatid sa ibang paniniwala. Sa ebanghelyo natin ngayon ng San Mateo 18:15 hanggang 20, linggo, ay nagtatalakay tungkol sa kapangyarihan ng simbahan o iglesia na magbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ito'y ipinahintulutan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang mga apostoles. Ito'y ating mababasa sa San Juan 20:21 hanggang 23, na ang patatawarin ninyo ay pinatawad na at ang hindi ninyo patatawarin ay hindi rin pinatawad. Alam na nating lahat na ang kanyang iglesia ay may karapatan na makapagpatawad sa sinumang magkasala at ito ay mangyayari sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal na ibinibigay ng ating mga pare. Bawat isa sa atin ay matatawag na tahanan ng Diyos sa bisa ng bautismo. Dahil dito, namana natin ang grasya ng Panginoong Hesus na may kakayahan tayong maging kagaya niya na isang hari, pare at propeta. Kaya sa bawat isa, 3 o 4 na Kristiyanong individual, sila ay tahanan o iglesia ng Diyos na nagkakatipon na may pagkakaisang paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ang Ebanghelyo ni San Mateo ngayon ay nagbibigay ng 2 karakter. Ito ang nagkasala at ang nagpapatawad. Minsan may mga pagkakataong nagbabasa tayo ng kwento. Hindi natin maiwasan na ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng pangunahing bida sa kwento o punto de vista ng protagonista. Nakakaramdam tayo ng pagmamalaki sa ating sarili pag nakaka-relate tayo sa pinagdadaanan ng bida ng isang pelikula na tila bang hinango sa sarili mong buhay ang kwento. Gaya ng ating nabasa ngayon, 2 point of view ang ibinigay ni San Mateo, isang nagkasala at isang nagpapatawad. Sa ang punto de vista natin inilalagay ang ating sarili sa binabasa nating kwento? Sa kapatid ba na nagkasala o sa iglesia na nagpapatawad? Naway magawa natin ang nais na mangyari ng ating Diyos, ang sundin ang kanyang batas na walang iba kundi ang pag-ibig. Dahil kung may pag-ibig na mananahan sa ating mga puso, tayo ay makakapagpatawad sa nagkasala sa atin. At kung may pag-ibig ang ating puso, hindi natin magagawang magkasala. Isipin natin palagi ang sinasabi ni San Juan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4, verse 8. Amen. At thank you, Brother Eduardo, sa napakaganda mong nilay. At sana naman ay magpadala ka palagi ng iyong nilay. Okay, ang susunod po na nilay natin ay manggagaling kay Mr. Curious Catholic, Mr. Dennis Oberio. Pasma Dennis,
Go ahead ng iyong nilay. Ayan, isang mapagpalang oras po ulit at nandito naman po tayo upang magbigay po ng short reflection para sa Ebanghelyo ngayong linggo. At ang Ebanghelyo nga natin ay kinuha po sa Matthew 18 verse 15 to 20 na kung saan dito nga po ay itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kung paano lutasin ang mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamayanang Kristiyano. Dito nga ay sinabi niya ang isang proseso kung paano matugunan ang hindi pagkakaintindihan at kung paano ito masusolusyonan. Sa una nga, sinabi ni Jesus na kung ang isang tao sa komunidad ay nagkasala laban sa iba, ang taong nakagawa nito ay dapat pumunta sa nagkasala ng pribado at sabihin ang kasalanan upang matugunan. Ang layunin ay upang malutas ang isyo ng unti-unti upang makahanap ng pagkakaunawaan at pagkakasundo. Kung ang nagkasala ay hindi nakinig o kumilala sa kaniyang pagkakamali, ipinapayo po ni Jesus na magdala ng isa o dalawang iba pa bilang mga saksi upang matugunan muli ang mga pagkakasala o hindi pagkakaintindihan. Now, ang purpose naman ng mga saksi ay upang makatulong sa pagpapatibay ng katotohanan na siya ay nagkasala at hinihikayat ang nagkasala na magsisi at humingi ng pagkakasundo. Sa Ebanghelyo nga, if the offender still refuses to listen, ipinapayo ni Jesus na dalhin na ang problemang ito sa harap ng buong Christian community. Ang layunin naman nito ay upang matugunan ang issue ng hayagan at humingi ng pagsisisi at pagpapanumbalik ng nagkasala. Pagkatapos nga po nito, sinabi rin po ni Jesus sa kanyang mga alagad na kapag nagtitipon sila sa kanyang pangalan upang harapin ang gayong mga bagay, siya ay naruroon sa gitna nila. He emphasizes the importance of unity and the authority given to the community to make decisions in accordance with God's will. Bilang buod ng Ebanghelyo, itinuturo dito ang kahalagahan ng paglutas ng mga salungatan sa loob ng pamayanang Kristiyano sa pamamagitan ng proseso ng pribadong talakayan na kinasasangkutan ng mga saksi kung kinakailangan. At sa huli ay upang makahanap ng pagkakasundo at pagpapanumbalik sa isa't isa. It highlights the significance of unity and the presence of Christ in the midst of such efforts. At yun nga pong Ebanghelyo natin ngayon. Now, ano kaya ang ating mapupulot na aral sa Ebanghelyo na ito? First, address the conflicts privately. Binibigyan din dito ni Jesus ang kahalagahan ng pagtugon sa mga hindi pagkakaintindihan ng pribado bago isangkot ang iba. Which is timely po, no? Kasi madalas po sa atin ay mas nauna pang ipahayag sa iba ang hindi pagkakaintindihan sa isang tao kaysa sa unahin munang pag-usapan ito. Bakit kailangan pag-usapan muna? Dahil nang sa gayon ay hindi na lumala at hindi na magresulta pa ng iskandalo sa buong Christian community. Ito nga po ay nagtuturo sa atin ng value of open communication in seeking resolution sa isang magalang at mahabaging paraan. In our lives, we can apply this approaching conflicts directly with the person involved kaysa magchismis o magtanim ng sama ng loob. Yan ay gawain lamang ng mga taong hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ginagawa rin natin ang pakikipagsundo hindi lamang para sa taong nakasakit sa iyo, but also to yourself upang maging panatag ang iyong isipan at buhay. This approach promotes understanding, healing, and reconciliation. Kaya laging pakatandaan po, ayusin muna ng pribado ang problema upang mabigyan ng tugon at hindi na maglagay pa sa inyo sa mas malalang problema sa harap ng maraming tao. Pangalawa po, seeking reconciliation and restoration. Hinihikaya tayo ni Jesus na hanapin palagi ang pagkakasundo at pagpapanumbalik kapag may mga alitan. Dahil at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin ang talo dahil sa iyong hindi mapanatag na kalooban at isipan. To seek reconciliation and restoration when conflicts arise means actively working towards forgiveness, understanding, and rebuilding relationships. Mas maganda pa rin na maganda ang inyong samahan na magpamilya, kaibigan, kapitbahay, pagiging isa sa komunidad ng ating simbahan. Dahil yan naman talaga ang nais ng Diyos, na tayo ay magkaisa at magtulungan. Kung ang isang tao man ay talagang mapaglamang sa kanyang kapwa at mas pinipili ang buhay na may ibang taong sinasaktan, nasa sa kanya na po ito. Dahil hindi naman siya ang nakakalamang, bagkos ay ipinapakilala niya lamang ang kanyang sarili upang hindi na ulit pagkatiwalaan. Sa ating buhay, we can strive to approach conflicts with the mindset of reconciliation. Naghahangad na ayusin ang mga nasirang relasyon at ibalik ang pagkakaisa sa loob ng ating mga komunidad. Kaya always
seek reconciliation and restoration sa mga taong nakasakit o nanlamang sa iyo. Pangatlo, the role of witnesses. Tinumungkahi naman po ni Jesus dito na isama ang mga saksi kapag tinutugunan ang mga salungatan na nagpapatuloy pa rin sa kabila ng iyong pagsisikap na makipagsundo sa kanya. Ito po ay hindi upang ibulgar ang kanyang ginawang mali sa harap ng mga ibang tao o ipahiya siya, ngunit upang makatulong sa pakikipagsundo sa inyong dalawa. Kaya mahalaga rin na kapag pumili po tayo ng mga saksi, ay yung mga taong ang intensyon ay upang tulungan at hindi makisawsaw sa isyo. Witnesses can provide support, clarity, and accountability. Sa ating buhay, we can seek wise and impartial individuals who can help mediate at gabayan tayo sa mga mapaghamong sitwasyon, kagaya ng hindi pagkakaintindihan. Ang kanilang presensya ay maaaring mag-ambag sa isang patas at makatarungang resolusyon. Pangapat, the power of community. Dito rin po ay tinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pamayanang Kristiyano sa paglutas ng mga salungatan. Kaya dapat magkaroon din tayo ng habag sa mga kasamahan natin na hindi nagkakasundo o nagkakasala. Sinabi pa nga ni Jesus, kapag ang komunidad ay nagtitipon sa kanyang pangalan, tinitiyak niya sa atin ang kanyang presensya at otoridad. Ito po ay nagtuturo sa atin the importance of seeking guidance and support from our faith community kapag nahaharap sa mga salungatan o hindi pagkakaintindihan. Sa ating buhay, we can ask help to our church or trusted spiritual mentors for guidance, prayers, and accountability. At sa ganitong paraan, maaari nating matugunan sa naangkop at mabilis ang mga problema na nangyayari sa bawat isa. And last, unity in the presence of Christ. Binibigyang diin din dito ng ating Panginoong Jesucristo ang pagkakaisa ng mga mananampalataya at ang kanyang presensya sa atin. When conflicts are addressed in a spirit of unity and love, si Kristo ay naroroon upang gabayan at pagpalain ang mga prosesong ito. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga pagresolba sa mga salungatan o hindi pagkakaintindihan ay hindi lamang tungkol sa mga personal na hinaing, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng pagkakaisa at pagsaksi ng Kristiyanong komunidad. Sa ating buhay, we can strive to approach conflicts with humility, love, and a desire for unity. Nagtitiwala na kasama natin si Kristo na ginagabayan tayo tungo sa paglutas at healing. There you go. Thank you, Mr. Curious Catholic. So sa lahat ng mga ka-curious at mga ka-PESMA, huwag pong kalimutan ang channel po ni Brother Dennis, Mr. Curious Catholic. May Mr. po Mr. and then Curious Catholic. So, bisitahin po. At yung mga ka-curious, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Again, thank you, Mr. Curious Catholic, PESMA Dennis Uverio. Thank you po sa napakaganda mong nilay. At isusunod natin ang ating kapatid from Rome, sweet home, ang ating PESMA Ike Vocales. Brother Ike, PESMA Ike, go ahead ng iyong nilay. Magandang araw, magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. Sa madaling araw diyan sa Pilipinas, ang linggo na babasahin ng Ebanghelyo ay ayon sa Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Sa ating kabuuan ng buhay komunidad, religious life, may pananampalataya tayong lahat. At tayo inanayahan at tinatawagan lagi na may buong pagmamahal sa bawat isa, pagpakumbaba, pagtanggap, pagmamalasakit, pagbigay galang, pagbigay kapatawaran, at tumanggap ng humingi ng kapatawaran. At lahat-lahat na ito ay mga katangian na umiiral at mapapalago at pinapalago natin sa komunidad. Kaya ayon sa ating Ebanghelyo, pagkakataon na ito, na sa talatang 15 or 15, na kung sino man ang iyong mga isang kapatid, babae man lalaki sa komunidad, na may kasalanan o nakasala, lapitan privately, personally, individually. Yan po ang unang level
At sa unang level, tandaan na mayroon buong timing, pakumbaba, pangtanggap, right approach po, palagi po. Kasi nasa religious community tayo. Ang talatang 16, pag hindi kayo magkasundo kasi wala talagang pagpakumbaba, yun na ay kailangan ng isang brothers na mag-testimony, magsaksi. Kasi hindi nagkasundo, walang pagpakumbaba, walang pagtanggap. Ang 17, ang pangatlong level, pag hindi ma-resolve sa isa, dalawa na testimonies, dalhin sa simbahan po. Ang eklesia sa komunidad na religious ay mayroong bishop, mayroong pari. Tayong mga Kristiyano Katoliko, mayroon tayong bishop, mayroon tayong pari, tagapamagitan, nangunguna na magresolba sa problema sa mga membro. Eklesia yan. Kung saan ang eklesia, nandoon ang bishop. Kung saan ang eklesia, nandoon ang pari na may kapangyarihan na magpatawad sa confession. So, hindi natin papahayain na dalhin natin sa komunidad at ibutyag at ihayag ang lahat na kasalanan niya sa publiko. Hindi po ito publiko. Kung hindi church na may kapangyarihan na magpatawad sa confessionalan, sacrament of confession. So with all secret life sa isang nagkasala, talagang dalhin o humingi ng kapatawaran at advice upang magkaroon ng paglutas ng katatagan ng loob sa komunidad at pagkakaisa. So, ang kapangyarihan sa 18 na talata, kapangyarihan lang iyan sa mga disipulos, apostoles na iniwan ni Kristo, kalili ni Kristo. At yung 18, 19, 20, kung sino man magkatagpo at magtitipon sa pangalan ng Jesus, maging general man ito, ay talagang maging community man ito, represented palagi sa isang bishop, isang pari, ay si Jesus po ay mapariyan. Hindi po basta-basta na sino mang leader na italaga dyan, ministro man o pastor. Hindi po. Kailangan palaging sa eklesia ay nandyan ang presensya ng bishop, presensya ng pari. At finally po, kung may apply natin ito sa ating pamilya. Sa ating pamilya, nandyan ang mga anak at ang otoridad. Nandyan ang parents po. Ang siya yung magresolba kung anong hindi ma-resolve sa mga anak. Mga membro po iyan sa pamilya ang mga anak. Maraming salamat po. Nakarelate ang ating sitwasyon sa pribado o eklesyal, hindi lang publiko o pamilya, kung saan man ang otoridad sa pagpapatawad. At yung individual nating pagpapatawad sa individual na approach po privately. Amen. Maraming salamat po sa talata ayon sa Matthew 18 verses 15 to 20. Ang pagninilay nito ay para sa ating lahat. Thank you so much, Pas Mike, sa napakaganda mong nilay. Si Pas Mike po ay nasa Rome, ang ating correspondent. Sa Rome, sweet home. Kasama sila ni Tatay Ted doon. Thank you again, Pas Mike. Ang susunod po natin ay yung ating last but not the least, ang ating bunso. Special siya kasi siya yung mag-close ng nilay natin ngayon. Ito po ay si Christian Credito. Pas Mike Christian, go ahead with your nilay. Isang magpagpalang araw po sa ating lahat mga kapesma. Ito pong muli si Brother Christian upang mag-share po muli ng reflection. At ang ating pong pinagninilayan ngayon ay ang sulat ni San Mateo, chapter 18, verse 15 to 20. Sabi po sa talata na kapag ang iyong kapatid na lalaki ay magkasala sa iyo, puntahan mo siya, sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan na kayong dalawa lang. Kung pakinggan ka niya, napanumbalik mo ang iyong kapatid. At ang layunin nga po ng talatang ito ay hindi lang yung manalo tayo at matalo siya. Kundi dapat pareho pong manalo ang dalawang panig, ang nagawa ng kasalanan at ang nakagawa ng kasalanan. Para maibalik ang ating kapatid sa pagiging tunay na Kristiyano na mismo ang ating premyo
na maibalik siya. Hindi po yung pangsarili nating importansya na pinapalakpakan na dahil tama tayo at mali siya. At ang gusto din ituro sa atin ng ating Panginoon ay kailangang marunong tayong iset aside ang ating pride at makipag-ayos sa taong nagkasala sa atin. Kausapin siya na may pagmamalasakit kung paano siya nagkasala at matulungan na manalo din siya sa pagbabalik sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At doon tayo ay tunay na nanalo dahil siya ay tinulungan din nating manalo sa kanyang buhay. At yan lamang po ang aking munting reflection na maishishare. Peace be with you all, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, there you go. Thank you so much, Pastor Christian, sa yung napakagandang nilay. Thank you din po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa atin. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, panahon na po na mag-subscribe kayo sa ating program para po dalhin na lang ng YouTube sa inyo ang bago nating video at hindi nyo na kailangan hanapin. At nais ko na pong i-remind ang ating mga tagapakinig na sa katapusan ng video na ito, meron pong link na ibibigay na pwede nyo pong puntahan. So pwede nyo rin hong i-click yan at doon din po kayo dadalhin. Dito po nagtatapos ang ating programa at ito po si Rex from Chicago at maraming salamat ulit. At manalangin po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.